Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Okay, mga kababayan, ano ba yan, ha? Fresh off the press mula kay Ombudsman Boying Rimulya mismo. Sabi niya, maraming madadamay. Sa plunder case laban kina dating Senate President Jesus Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez, flood control projects daw, budget manipulation, kickbacks, parang pelikulang The Godfather pero sa Congress at Malacanang. Ako si Lana ng hashtag #WalkWithLan at welcome sa isa pang No Holds Barred episode ng channel na ito, hashtag #WalkWithLan. Target natin ito kayo na mga kabataan na gustong maging informed voters at mga OFWs na nagpapadala ng pera pero ayaw na lokohin ng sistema. Ngayon ilang mga minuto tayo ngayon. Intellectual, fact-based, critical, pero witty para hindi boring. Walang chismis, puro ebidensya mula sa Senate hearings, ICI reports na wala na ngayon at official statements. Kung bagong viewer ka, hit the subscribe button na at i-bell para updated kayo sa totoong politika. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin itong bomba na ito. Mga tol, let's get the facts straight. April 6, 2026, press conference ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Sabi niya, we have been zealously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. There is conspiracy involved, flood control related in so many ways, at ang pinakabomba, maraming madadamay. Grabe, parang ano no? Parang last year pa niya sinasabi ito mga to. Anyway, expected filing within May 2026. Batayan, May 2026, April na. 2024 at 2025 national budgets, possible back to Speaker Lord Alan Velasco era. Ghost projects, substandard flood control infra, anomalous insertions, parang PDAP scam 2.0, pero mas sophisticated daw. Rimulya you've heard the story from the witnesses in the Senate. Critically speaking ito'y based sa Senate Blue Ribbon testimonies, 576 page Minority Senators Report, DPWH referrals, at Independent Commission for Infrastructure, ICI findings. Hindi ito chismis. May paper trail. Pero tanong natin, bakit ngayon lang? Si Escudero ousted as Senate President September 2025 pa, Romualdez stepped down days later, coincidence o timing? Okay para maintindihan nating lahat. O nyo rewind tayo. Flood control scandal, billions allocated for dikes, roads, projects, pero maraming ghost o substandard. Examples from the filed cases 289 million pesos Oriental Mindoro versus Saldico et al. 96.5 million pesos goes sa Davao Occidental, 92.8 pesos sa Bulacan versus Bong Revilla. Romualdez at Escudero accused ng facilitating or turning blind eye to kickbacks via budget process. Minority report, Romualdez cannot simply absolve himself. Sophisticated methods daw. Hindi direct pork kundi insertions and program funds. Under RA 7080, anti-plunder law, plunder is when public officer amasses ill-gotten wealth via series of overt acts with conspiracy, threshold 50 million pesos plus, conspiracy element key dito, Compared to past, Estrada convicted, Revilla acquitted on technicalities. Will this stick? Critical questions sa mga kabataan. Paano ito nakaka-apekto sa climate resilience? OFWs, imagine niyo, habang kayo nagtatrabaho abroad, baha pa rin sa Pilipinas dahil sa corrupt projects. Naku po. Okay, sa mga kabataan sa Maynila, binabaha ang bahay nyo dahil sa substandard dike. Sino ang talo? Siyempre, kayo. Tayo. Comment your flood stories below para ma-highlight natin. Parang bumili ka ng branded phone sa Shopee tapos fake pala. Ganon ang feeling ng taxpayers sa ghost projects. Let's humanize pero critic pa rin Jesus Escudero, Sorsogon roots, lawyer, former senator, Senate President charismatic pero accused dito ng budget manipulation. Si Romualdez naman, later Representative former Speaker Marcos Alay, powerful sa House. Pareho silang denied involvement Romualdez, lawyer, Adib Fajardo, no evidence linking to ghost projects.
Due process, not politics. Escudero, wala pang statement as of latest. Leaders of 19 Congress, sila nagpasa ng budgets, pero power dynamics, Speaker controls House, Senate President ang upper, conspiracy ba? Possible if coordinated ang insertions. Parang tandem sa pelikula, isa Speaker, isa Senate President, parehos powerful, ending ombudsman plot twist. Ang key phrase, maraming madadamay. Remulla, budget officials, lawmakers, executives, possible. DBM, DPWH, back to Velasco. ICI named 86 plus people in recommendations. Anong intellectual breakdown natin dito? This could be the biggest since PDAF implications, erosion of trust for OFWs, remittances fund economy, pero corrupt infra waste it. Sa mga kabataan, future nyo nito, 2028 elections, will this clean or divide? Okay? Plunder is overrated daw before, pero ngayon is serious. Parang selective memory ang sistema. Okay, sabi naman ng Romualdez Camp, full cooperation, public, mix. Some say finally, others grandstanding, Palacio, evidence guides response. Kababayan sa abroad, paano ito nakakaapekto sa balikbayan box ninyo? Mas mataas ang taxes, mas mababa ang services. Para sa inyo mga kabataan, learn to vote based on track record, not hype. OFWs, your taxes fund this, demand accountability, economy hit, investor confidence, down if corruption persists. Is this real justice or political chatter post leadership change? History shows many plunder cases drag or acquit, but Remulla promises tying up things for conviction certainty. Actionable. Follow official sources, join discussions, vote wisely, stay curious. That's power. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan. Okay, ang katotohanan ang unang sinisikil pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Okay sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At bago ko kalimutan salamat sa mga affiliates natin. Kung kailangan ninyo ng wireless earbuds para sa clear ang audio, power bank para sa long hauls abroad, notebook para sa mga notes, coffee para sa energy, Philippine books para sa knowledge, o phone case para sa protection, check Shopee at Lazada. Link sa description. Shop Smart, support truth. Like, share, comment down below. What do you think will happen next? At subscribe. Peace out, stay critical, at God bless Pilipinas. See you sa next video. Mabuhay po ang Pilipinas.